Hindi na po, paalis na po para mabilis tayo. Pata, tanggalin nyo na yan. Sakay na yan. Tao! Bigyan mo na. Ikinasa ang isang clearing operation ng pinagsanib puwersa ng MMDA, PNP at Action Line noong 19 ng Pebrero sa Kenneth Road, Pinagbuhatan at Lupang Pari, San Miguel. Pinangunahan ito ni MMDA Special Operations Group Strike Force Chief Gabriel Go at hepe ng Action Line na si Bong De Leon upang linisin ang mga kalsada mula sa mga iligal na sagabal. Sa pag-ikot ng mga operatiba, isang motorsiklong walang plaka ang naharang. Ang driver nito walang lisensya, walang helmet, nakatsinelas at walang maipakitang ORCR. Tuluyang nahatak ang motor matapos mabigong magpakita ng anumang dokumento ng pagmamayari. Walang ORCR, walang plaka, walang lisensya. Wala na rin. Kapag nila, nakasakit na sumulay. Dapat ano eh. Tinanggal daw plaka din sa Lahat ng wala, meron siya. Sige sir, coordinator mo. Sige na yan. Kanino sa kanino? Paano kami makakasiguro na sa barkada mo nga ito kung wala kami pakitang dokumento sa amin? Tingin mo lisensya kasi. iba po napapakot. Ha? Walang dokumento mo ako. Wala ka rin wala pa. Kasi ano nang walang dokumento nito? Paano papatunayan? Nasa iyo to. Ordo sa kaibigan mo. Wala kang dokumento. Baka mamaya karnak pa to. Kaya ganito kuya. Kaya namin nakakala yung dokumento mo. Para malaman namin kung kanino talaga ito. Ngayon, ito, wala naman tayong pag-usapan. Gusto lang namin malaman kung kanino talaga yun. Kasi, kaya wala kang dalang dokumento, wala kang plaka. Anong pagkakakilanlan mo? Wala. Hindi naman namin Ikaw ba talaga ito? May isa ka pang may isa ka pang ID. Magaya yun yan. Hindi kayo magkamito eh. Kung may sipabuhok mo rin to. Diba? Yun yung ano, para malaman namin kung kanino talaga. Pero kung sa'yo talaga, sa kaibigan mo, wala tayong pagkakutan. Inaalam lang na. Hindi naman ito lisensya. So yung kaibigan mo, asan yung kaibigan mo? Oh. Punta mo, sabi mo, ORCR, kailangan namin. Parang, ha? Hindi kami alis dito. Hindi. Ha? Sige na. Okay. So yung nagmamaneo, hindi yun ang kapatid mo, ha? Ang may-ari yung kapatid mo. Asan ang ORCR? Sabi ko po sa pasok po eh. Pasok po siya. O, pansamantala ganito, ikakarga muna namin. Kunin mo sa TPM mo. Pero pakita mo yung dokumento. Ay, mayari. Kapatid, sir. Eh, yung kapatid niya, sa trabaho daw. Sige, pakitaan nyo na kami ng papel. Dito po sa ano bahay dito eh. Ganun na lang. Dito po sa Sa Dalamas. Pakita mo lang yung dokumento. Ngayon, kung sa kapatid mo talaga, wala tayong pag-usapan, babalik namin yan. Okay. Ha? Iniwasan lang kasi namin, baka mamaya, wag naman. Alam niyo na yung tapos, siya ang nagmamaneho. Opo, siya. So, pansamantala, tikitan ka. Ha? Ano violation mo sa tikin mo? Okay, walang helmet. Saka, failure to carry. Yun yung basehan namin, kaya. Tama ba? Ah, sige. Sige, kuya. So, okay tayo ron, ha? Sige po, sige po. Inuwat na. Yung ano,
Sino pwede? Bukod pa riyan, sandamakmak na sasakyang iligal na nakaparada ang nahatak at maraming motorista ang natiketan dahil sa kawalan ng helmet. Pero hindi lang yan, mga sagabal sa bangketa gaya ng tolda binaklas at ang mga paninda kinumpiska. Isang mini palengke ang nadiskubreng itinayo sa dapat na parking area kung saan ang kalat at basura ay diretsyong tumutulo sa kalsada. Sakop na ang sidewalk. Ngunit nang dumating ang otoridad, tila walang kumilos sa mga tindero at tindera upang alisin ang kanilang mga gamit. Sino ba nagtayo sa inyo dito? Kayo lang nagtayo o umuupa kayo sa Super 8? Ha? Sa Super 8? Oo, yun na. Kasi nga, kaya itinisyon ko kasi ito na hanggang dyan. Para may parking sila. Diba? Kaya nga itinisyon yung building ito pa gano'n. Itinisyon ng space para sa parking, hindi para tayo anong ganito. Ano po gagawin natin? Andyan na po ang MMDA. Andito na kami, wala man lang nag-usog sa inyo. Nandito na kami na, wala pang kumikilo sa inyo. Nagbigay ng matinding babala ang Action Line at MMDA. Nagbigay ng warning at pagkakataon upang linisin at tanggalin ang mga permanent structure ng mga vendors. Ipinaliwanag rin sa mga residente ang dahilan ng clearing operation. Actually, yung mga binabamigay na papel daw, yun yung mga notice na pinai-issue ko para doon sa mga permanent structure na hindi pa matanggal dahil nilagay nila, sabi nila matagal na panahon na. Pero sa tingin ko naman, yung mga yan, actually hindi naman yung matagal lang nakalagay. So iyan, pag hindi inalis ngayong maghapon na to, pinai-issuean ko ng notice. Tuloy-tuloy po ang clearing operation natin. Pag binaklaso namin yan, kumpiskado yan, pati mga paninda nila. Basura na yon, true waste na yon. Kasi lahat ng mahuhuli natin sa clearing operation is consider waste na talaga, garbage na yon. May nakasaad na po daw within 24 hours po. Ngayon, pagka mga permanent structure, binibigyan namin ng 5 to 7 days para lang at least kahit pa paano mabigyan sila ng pagkakataon na maalis at maayos yung pagkakamali nila. Pero sa tingin ko, sa haba ng panahon na ginawa natin, medyo walang sumusunod o tumatalima man, binabalik pa rin. So binibigyan ko na sila mga ilang araw para sa mga illegal na mga nakatinda sa labas, bigyan natin 24 hours. Yung mga permanent structure na naka-encroach talaga sa sidewalks at saka sa public roads, tatanggalin natin, bigyan natin ng 1 week, bigyan natin ng 7 days for removal. Pag hindi nila nagtanggal, ang aking opisina, ang Action Line Division, kasama ang ating task force clearing operation, kami ang magtatanggal niyan. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa lungsod ng Pasig upang masigurado na ang batas ay maipatutupad. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.